Ay, grabe ang pagod ko. Okay, so finally, ito na ang ating reveal sa ating DIY small bedroom makeover. So, mag-start tayo sa ating entrance. So, by the door, nandiyan ang aking floor mat. At sa tabi niya, meron siyang peace lily. So, isa po yan sa mga halaman na nakakatulong mag-absorb ng air pollution or mga chemicals sa paligid natin, especially yung mga katulad ng mga essential oils, mga candles, kasi mayroong mga chemicals talaga yung mga yan na hindi talaga nakakabuti sa ating lungs kapag matagal ka nang gumagamit. No? Basta hindi natural, talagang merong hindi magandang effect sa katawan natin. Naniniwala po ako doon. Okay, so meron tayong outlet dito after ng ating peace lily, and then charger port station, then ating light switch. Makikita nyo may mga konti akong art wall dito. So, papalitan mo natin yan pagkatapos ko makagawa ulit. Sa ngayon, ito na lang muna. So, kung familiar kayo dito, human ear AccuCharge. So, ginagamit po namin yan. O ginagamit ko yan personally. Okay, ituturo ko po sa inyo sa mga susunod na panahon kung paano ho yan ginagamit. Then, itong art na to is bigay sa akin ng aking best friend na isang artist, Bernard Vista from Paki, Laguna. Yan. So, may maliit tayong clip fan dito sa ating vanity area. Kasi, syempre, mainit, kailangan may electric fan. Dito naman sa area nito, meron tayong extension na inilagay. Sabi ko nga sa inyo kanina, gumagamit ako ng dim light sa gabi. So, ito naman ang ating area ng bed. So, pinakita ko na sa inyo kung paano ko siya ginawa. May konting bed essentials. Nandiyan ang ating baby pillow, ang ating ergonomics, magic memory pillow, and simpleng bedsheet lang. Hindi ko kailangan ng makapal. Sa side naman niya, may maliit na side table. So, syempre, meron tayo ulit na halaman. Ito yung snake plant. So, nakakatulong din siya mag-absorb po ng air pollution, yung mga chemicals na galing sa mga candles, light candles, or spray. Hindi po ko talaga mahilig gumamit ng mga spray. Kasi nga, it can cause us lung problems in the long run. Okay, so yan, pakita ko sa inyo. Yan ang aking vanity table. Ganun lang kasimple. At ito ang aking bed. Ganun lang din kasimple. At dito naman sa part na to, ang shoe rack. Maliit lang, konti lang naman ang shoes ko 3-4 na piraso. So, okay na yan. And then, ito yung ating bag organizer. Diyan nakasabit yung aking mga daily na ginagamit na bag. So, I use eco bag or cloth bag kapag gumagawa ko ng errand jobs or namamalengke. I use this. Then, ito naman is pag kailangan natin pumunta sa mga semi-formal gatherings. At yung aking work bag, laptop, and belt bag. So, dyan sila nakahanger. Pati aking headgear. Dyan sila nakahanger. Hindi ako naglalagay sa likod ng pintuan kasi masisira siya. Okay, so itong ating ventilation, maliit na bintana. Pwede ko naman siyang isara kung gusto ko siyang isara. Dati may cortina yan, pero dahil mainit na, tinanggal ko muna. Nilabhan ko din. So, ito ang ating mga halaman. Kung mapapansin niyo, ito ay Chinese evergreen. Yan. So, nag-absorb din po sila ng negative air pollution or negative negative vibration. Basta yun, nakakalinis siya, nakakatulong siya maglinis ng air pollution. At nakakapagbigay din ng magandang tulog sa gabi. Yan. So, yung aking ventilation, yan, yung bintana na yan, at saka yun. Pero sinara ko na siya kasi nga, basag na yung glass niya. So, baka madisgrasya pa tayo. Kung mapapansin niyo, walang cabinet sa ibabaw, Kasi nga, ayoko na may mga cabinet. Kung makikita niyo yung mancha na yan, so, pintura na lang po ang kulang dyan. So, sa mga susunod na araw o panahon, magpipintura tayo. And then, itong area na to, ito na po yung pinakita ko sa inyo kaninang wardrobe area ko. So, gumawa lang tayo ng makeshift. So, nandyan yung mga importanteng gamit, nasa loob. So, tayo lang ang nakakaalam.
Yan. So, yung mga basura, mga kung anik-anik nandyan sa loob. So, nakatago lang siya. Diba? So, hindi siya eyesore. Okay? So, yung aking pants, napakita ko na nga. So, isang hanger lang ginagamit ko para sa mga pants. So, it can hold 5 to 7 pieces of pants. And then, yung mga t-shirts, yung ibang t-shirt ko nandun pa sa sampayan sa labas. At yung mga jacket na hindi ko araw-araw ginagamit, naka-cover sila ng plastic organizer. Then, yung towel na ginamit, nakahang siya all by itself para matuyo. So, yun lang po yung aking wardrobe. Yan lang ang tagaan ng damit ko. Diba? Maniwala kayo, hindi. Ito lang yung actually, nandyan lang siya. Yan lang yung box para sa mga damit ko. Then, I have few pieces of shoes. 3 sneakers and 1 slip-on. Ilang po. At dito sa side nito, another plant. This is another variation of Chinese evergreen. So, kung mapapansin nyo, dami kong halaman sa loob, ano? Diba? Ayan. So, yun lang po. Tapos, sa sahig na to, naglagay ako ng foot rod. Para may konti naman siyang, diba? Protection sa paa. Kasi malamig eh. Malamig sa paa ng semento. So, yun lang po. Ang aking bedroom. Kung papatayin natin to, hello, good evening sa nanonood. Kung papatayin natin yan po itsura niyan sa gabi. So, may dim light tayo. May electric fan. Clip fan. Ayan lang po. Ang ating DIY small bedroom makeover. Okay, so I hope meron kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa panonood at nakakuha kayo ng idea kung paano isi-set up ang isang maliit na bedroom katulad dito. So, katulad ng nasabi ko kanina nung una sa ating vlog, ito po ay dating stock room. Okay, so inayos ko. Hindi na ako bumili ng mga bagong items kasi nag-invest na ako sa mga personal na gamit ko. Kaya every time na kung saan ako pupunta, meron ako nagagamit. Hindi ko na kailangan bumili pa ng mga bagong gamit. By the way, kung mapapansin niyo yun, lumang TV set po yan. Nasira na nga lang. So, dyan na lang nilagay. Okay? So, yan. Ating bag organizer. Shoe rack. So, ito lang talaga mga damit ko. Ito yung ating wardrobe kung saan nakatago ang ating mga hindi dapat ilabas. So, yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye everyone. Maliit man siya, pero malinis, maayos, at komportable kang tulugan. Okay, bye-bye everyone. Bye-bye everyone.